Alright. Hello mga friendship. Magandang araw po sa inyong lahat ngayon na nandito sa buong Pilipinas. Andito na naman po si Angelita na maghahatid sa inyo ng magagandang topic at mga komentaryo na nanggagaling po sa ating puso at hindi po ito mga fake news. Alright mga friendship. And of course, yung topic na ito ay talaga namang nakakagulat. Mamaya ho, ipakikita natin. Okay? Talaga namang nakakaantig ng damdamin. Okay? Nakakapagpabilis ng tibok ng ating mga puso. Ang mga bawat katagang binibitiwan ng ating former Senator Trillanes. Alright. O ngayon naman, of course, andito lang yan sa ating mga mata ni Angelita. O bueno mga friendship, bago muna yan, gusto ko munang batiin ang lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. And syempre pa, uunahin ko muna dyan sa mga taga Zamboanga, sa ating mga kababayang mga Sabacano at Sabacana. Diba? Mga Espanyol ho yan, diba? Buenos dias, senyor! And senyora, mi amigas, at sa ating mga senyorita senyorito. And syempre pa, hindi naman natin pahuhuli ang ating dyan sa mga taga Ilocos, from Ilocos Sur to Ilocos Norte. Naimbag nga adlaw kada kayo, amen, mga friendship. And sa mga taga Palawan, sa ating mga kababayang Cuyunin, of course, mayad nga adlaw kanindong tanan, mga tangay, and mga kaiban. O, diba, sa mga Cuyunin. And buongiorno, mi amor. And of course, sa ating mga kababayang Muslim, assalamualaikum yom Said. And kifak, mga habibi sa ating mga kaibigang, mga Lebanese. Syempre, saan man pong parte ng mundo ay kahit naman po nandito tayo sa Pilipinas, of course, may mga kaibigan rin po naman tayong nasa ibang bansa. Diba? Paris ng Lebanon, ng Dubai, ng Saudi Arabia. Ayan. So, kifak and kifik habibi. Habibi means mahal and mga friendship. O, diba? And ngayon naman po, nako, mga friendship, magugulat kayo dito sa pasabog ni former Senator Trillanes. Talaga naman pong kahindik-hindik na mga pasabog. Diba? Okay. Dito na po tayo mga friendship, ha? Okay, panuorin po muna natin ito. Alright? Ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal. Sampalin ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan. Mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa ating bansa. July 2003, unang nakilala si Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Isa siya sa mga lider ng mahigit 300 sundalo ng Grupong Magdalo na sumugod sa Makati, pangyayaring tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. Ang ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala, pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka sakaling magbukas ang isip mo. Dahil sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan. Sa pagmumura, madadaan mo ito sa katotohanan. 2016, nagsimula ka agad ng patayan. You have to shoot them dead. Kami noon sa Senado, sa oposisyon, iniisip namin ano ito nangyayari. Hinihinto ba ito? Kaso araw-araw, daan-daan ang namamatay. Naalarma kami dahil bilang miyembro ng Senado, ang katungkulan namin ay pumuna ng mga kamaian na nakikita natin sa ating lipunan. Naghain kami ng resolusyon na hindi po ito panggugulo. Ito Cañas, isa sa mga leader ng Double Death Squad, nagmamatigas noon at dinidinay niya lahat ng mga paratang sa kanya. Namatay din ito sa Davao City.
Your Honor, I think I'm not in a position to answer, Your Honor. Lumabas po si Mr. Edgar Matubato. Siya ay isang original member ng Double Death Squad simula pa noong 1989 or 1990 at kung saan dinitalye niya kung paano nagsimula yung Double Death Squad, sino-sino yung mga pinuno nito, paano sila na-organisa, paano sila pumapatay hanggang nung umalis siya nung mga 2011 or 2012 dahil napagbintangan siya na siya ay pumatay sa isang personalidad. Dahil sa bintang na ito, si Edgar Matubato ay tumakas papuntang Maynila at nag-walk-in siya sa Department of Justice noong 2014. Para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City, para mabigyan ng katarungan yung lahat, yung namatay ng mga inosente. Siya ay kinwestiyon ng NBI agents, tinitingnan kung totoo ang kanyang storya at dito na nga mas lumalim yung investigasyon. Yung lahat ng mga pinangalanan ni Mr. Matubato na mga miyembro ng Double Death Squad, na mga miyembro rin ng Philippine National Police, ito ay pinatawag namin sa Senado. Itong si Sergeant Arturo Las Cañas, kinalaunan siya Edgar Matubato at mas marami pa siyang sinabi tungkol An apology and understanding of what I had said because I lied. All the testimonies of Edgar Matubato against myself. sila talaga ganisa nung Davao Death Squad under Mayor Rodrigo Duterte. Ang naging basihan ng unang communication na naisampa sa International Criminal Court. Si Arturo Las Cañas, masasabi ko na meron siyang photographic memory. Kaya nung siya ay in-interview na ng ICC investigators, isang linggo siyang na cross-examine. Sinubukan talaga, bali-balik ta rin yung kanyang testimonya. Pero pare-parehas ang lumabas ng mga detalye. If it cases ng murder ang isinama niya sa kanyang 186-page affidavit kung sino yung mga miyembro ng hit squad, sino yung nag-drive ng getaway vehicle, gamit na pagpatay, saan pinatay, dinala at dilibing. Ganun kadetalye ang kanyang affidavit. Kaya dahil dyan, star witness. Sa report ng Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas. Kung isang hitman na nauna nang nagpunta sa ICC ng Witness Protection Program nila, parehas ang sinabi nila. Kaya solid ang ebidensya po doon ng kaso ni Duterte. Ang sinasabi ni Las Cañas, ando doon siya nung binuo yung transition from the Davao Death Squad to the National Death Squad para maenganyong mamatay itong mga members ng Davao Death Squad. Bawat ulo may presyo. Small targets, 5,000, 10,000. Pagka malalaking mga targets, meron 50,000, may 100,000 hanggang 300,000 dun sa inapatay nila. Binibigyan sila ng address, binibigyan sila ng target, tapos pinupuntahan nila at pinapatay nila. Drug addict, sa totoo lang, hindi nila alam kung ano yung sinusubo sa kanila. Nung binuo sila, ito ay paniniwala nila na sila ay nakakatulong sa lipunan. Activate na sila doon sa DIY. Kaya dahil sa tiwala nila kay Duterte, akala nila lahat ng iyon ay totoo. Antisip sila kung totoo ba talagang mga salot sa lipunan yung pinapatay? Kasi meron silang pinatay na isang pamilya. Merong mag-asawa, may buntis na babae, tapos may anak na bata. Kaya doon sila nagtatanong. Noong 2003, nung nakilala ni Mr. Las Cañas, si Michael Yang, Sammy Uy, at Charlie Tan. Ito, import ng mga chemicals na pangbuo ng mga shabu. Ito ay nag-i-export papunta sa ibang bansa, ginagamit ito pang supply, pang benta. Ito ay rape ni then Captain Asierto at pinagpapatay nila yung mga Chinese chemists na nandoon. At bilang inilabas na siyam na Chinese na galing din doon sa Shabu Laboratory na ni Duterte, napatayin lahat. Design ni Arturo Las Cañas. Hindi alam ni Duterte na bago nila mapatay ay nakausap pa niya yung pinakang pinuno nung siyam na Chinese workers na si Alan C. Malabas na pinoproteksyonan na sikreto ni Duterte ang involvement niya sa isang drug lord sa Davao. Noong 2016, nung naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya
ay si Michael Yang bilang economic advisor. Kay Tisen ay gagawing economic advisor ng isang presidente. Kinalaunan nakita namin kung bakit niya to ginawa para masabi niya sa buong bürokrasya, sa AFP, PNP, PDEA na protektado niya ito, tao niya ito, si Michael Yang. 2017, ito na ngayon si Colonel Asierto. Siya yung Captain Asierto na nag-raid noong 2004 doon sa Shabu Laboratory sa Davao City. Binalikan niya itong kanyang asset na nagbigay sa kanya ng info tungkol doon sa Shabu Laboratory na yon at sinabi na si Michael Yang isa rin sa nasa likod doon sa Shabu Laboratory doon. So ibig sabihin, hindi alam ni Colonel Asierto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte, kaya gumawa siya ng report. Nais niyang impormahan ang iba't ibang ahensya na ang malapit na advisor ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Tinukoy ni Asierto si Yang at isang Alan Lim na nasa likod ng nadiskubre nilang malaking Shabu Laboratory sa Davao noong 2004. Sabihin mo yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Yan totoo. Humingi ng tulong si Asierto sa isang religious group dahil may plano umanong ipaligpit siya sa halagang 15 milyong piso. Si Colonel Asierto ngayon ang pinagbintangan na isang drug lord at siya ay pinapapatay sa publiko. Sa takot ni Colonel Asierto, siya ay nagtago hanggang ngayon siya sa International Criminal Court. Sa madaling salita, habang pinapamuka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagpatay sa iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang triad na nasa loob ng kulungan, na ito ay naisalaysay dun sa Quad Committee hearings. Nasa likod pala nito ay i-import nila ang mga shabu sa pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy. Says yung sa magnetic lifters, nakita na mismo ng mga K9 positive na merong shabu pero at binabaliwala ni Duterte anuman. They're assuming that for those metal magnetic contained, so the borehole, there was nothing there. It was pure speculation. Ayon sa PDEA, naabutan nilang butas at walang laman ang lifters dahil naipusulit ng droga palabas ng warehouse. Kaya ni drug lord ay walang nakasuhan doon sa mga tone-toneladang mga na-import na shabu. Ang nagpapasilitate nito lahat, una-una si Pulong Duterte, ang kanyang son-in-law na si Vance Carpio, ang Customs Commissioner Nicanor Faeldon, at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Mga kababayan natin na talagang may nangyayaring patayan ng mga involved sa illegal drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para dun sa intention niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Lulo mo na. Discovery namin ng mga impormasyon. Ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hamlet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs.
Dahil Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Masyon na to at nakita natin ito ay nasuportahan ng kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan ni Duterte. Nandiyan na yung Farmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at Moderna at inuna nila yung pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan na rin yung mga mass personal protective equipment, yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid tests, yung RT-PCR at iba pang mga gamit nun. Yung inaakala ninyo na natulungan kayo nung panahon ng pandemic, ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. Rin, ang nagpasok ng mga pogo sa punggan ng iba't ibang krimen, human trafficking, cyber pornography, money laundering at iba pa. Na-discover nga dito sa mga Quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila, Alice Guo at iba pa. Makikita natin dito si Michael Yang ay kasama sa Farmally at kasama siya sa drug cartel. Ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang ng China. Na ang lahat ng mga nangyayaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte. 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC. Nabunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na mayroong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo. Wow, mga friendship. Napanood nyo ba yon? Napanood nyo ba yung pasabog ni former Senator Trillanes? Alam nyo mga friendship, nakahanga-hanga talaga ang tapang at lakas ng loob ni former Senator Trillanes. Kahit noon pa talaga nakikipaglaban na siya kapag tama siya. Alam niyang tama siya, nakikipaglaban talaga siya. Kahit sino pa ang pabanggay niya. Yan ang mga taong ganyan, mga friendship, ang talaga nagmamahal sa bayan. Hindi ang kapares ng mga sumasambang yan kay Duterte. Wala silang sinasamba kundi ang kayamanan ni Duterte. Alam nyo ba yun? Kasi alam naman natin mapera talaga si Duterte. Diba? Si Duterte. Sa dami ng pera yan, mamamatay na lang yan na mayaman pa rin. Hindi mauubos-ubos ang pera ng mga yan. Kaya ang pamilyang Duterte yan, ubod ng yaman yan. Yung sinasabi niyang wala siyang pera, naging presidente siya, mahirap pa rin siya, puro kasinungalingan yun. Kasi napakagaling naman talaga niyang gumawa ng mga fake news eh. Diyan naman talaga sila magaling eh. Yung pamilya nila, puro mga sinungaling. Diba? Ang gagaling nilang gumawa ng mga kasinungalingan. Pinag-aralan na yata talaga nila yan. Diba mga friendship? Ayan, yung mga tuta ni Duterte. Hanggang ngayon, diba sinasabi ko nga mga friendship, ipinagtatanggol pa rin nila si Duterte. Kahit na alam nilang nagkamali na. Kahit na alam nilang napakaraming pinatay na tao. Kasi nga, bulag, pipi at bingi sila. Pinagtatanggol pa rin nila, ayaw pa rin nilang makulong.
Nakita ninyo, sa palagay ninyo mga friendship, yung mga taong yan na nagka-candlelight dyan sa Netherlands at sa ibang bansa sa Qatar, yung mga napaghuhuli doon, kung sila-sila lang sa sarili nila ba silang magagaganyan-ganyan, nasa ibang bansa sila? Hindi. Hindi ho sila magpapakatanagan kung hindi sila binabayaran ng mga Duterte. Sa dami ho ng pera ng mga Duterte, hindi ho nila yan mauubos hanggang sa mamatay sila. Dahil mayayaman sila. Sa dami ba naman ang naibigay ng China sa kanila? Ng mga Chinang drug lord na yan. Na inipon niya sa buong Pilipinas. 'Di ba? Inipon niya yung mga Chinese drug lord na yan sa buong Pilipinas. Paano yun ang source of income niya? Doon siya kumukuha ng pera. Para dyan sa Davao Death Squad niya. Para sa mga pinapapatay niya kahit gumastos siya ng milyon-milyon, maipapatay lang niya yung isang tao. Kasi sa kanya ho, yung pera, baliwala, umaapaw, sabi nga. Umaapaw, umaagos parang tubig sa dami ng pera ng mga Duterteng yan. Di ba mga friendship? Kaya kahit sino ang gusto nilang ipaligpit, sino ang gusto nilang ipapatay, magagawa nila. Kasi nga, yan ang power ng money eh. Di ba? Makapangyarihan talaga ang pera sa mundo. Basta't marami kang pera, may power ka. Pero pag wala kang pera, kawawa ka, mamamatay ka. Ganyan ang nangyayari sa ating mga kababayang Pilipino nung panahon ni Duterte. Di ba mga friendship? Natatandaan nyo sa Quadcom noon mga friendship, di ba? Ang lakas ng loob niyang, yabang-yabang niyang magsabi na magsasign daw siya ng waiver. Sasampalin pa raw niya si former Senator Trillanes sa harap ng publiko. Magpapasampal na nga sa kanya pero anong ginawa niya? At the end of the day, tumanggi siya. Diba? At the end of the day, tumanggi siyang pumirma ng waiver. Parang kasi nga, takot siyang malaman na may bilyon-bilyon siyang assets. Puro lang siya yabang. Puro lang sila yabang. Kaparis niyan ng confidential fund na ninakaw ng anak niya. Diba? Kapag tinatanong ngayon kapag tinatanong siya noon, siya pang may ganang magalit. Ayaw niyang i-explain. Ayaw niyang i-explain kung saan niya dinala ang pera. Nagagalit pa siya. Talagang manang-mana sa ama niya. Parehas na parehas sila. Kaya kayong mga mga produce kayo. Buksan na ninyo ang mga mata ninyo kasi hindi ninyo nakikita talaga ang katotohanan. Pero alam na natin ang sagot dyan, di ba mga friendship? Kasi kaya hindi lang nakikita ang katotohanan dahil bayad sila. Yan lang yan ganyan lang parang ginagawa na nga ni Harry Roque, di ba? At yung si Maharlok ang nasa ibang bansa. Kasi nga binabayaran sila ni Duterte Sana lang ba naman gagamitin ni Duterte yung pera niyang pagkarami-rami, kundi sa mga ganyang bagay. Diba? Sabi ko nga sa inyo nalulunod sa pera yan. Ang mga Duterteng yan, nalulunod sa pera. Nakita na lang ninyo yung pinakita ni former Senator Trillanes, diba? Milyon, bilyon ang pera nila, ang mga kaperahan nila sa bangko. Kaya ayaw nilang makikita yun. Kasi doon mapag-uhuli sila. Di ba mga friendship? Okay mga friendship, kapares nga ng sinasabi ni former Senator Trillanes, buksan natin ang ating mga isipan. Buksan rin natin ang ating mga mata. Ngayon, expected na naman natin ito yung ng mga produce, kahit na anong mangyari, talagang produce pa rin yan. Lalo na yung mga bayarin, di ba? Yung mga bayaran. Talagang kahit na alam nilang sa loob nila naniniwala sila sa mga pinagagawa ni Duterte pero baliwala sa kanila kasi nga mga bayaran sila Diba? Binabayaran sila. Sana lang ba naman gagamitin yung milyon-milyon ng mga Duterte kundi dyan. Nakita naman ninyo. Si former Senator Trillanes, kahit buhay niya tinataya niya. Para lang lumabas ang katotohanan. Noong mga panahon ni Duterte,
Kahit na alam nyo si Duterte ang presidente, pero pilit nilang itinatama yung mga mali. Sila ni former Senator Leila de Lima, di ba? Kaya lang wala talaga silang magawa nun dahil presidente eh. Presidente si Duterte. Kahit anong gawin nila, walang may maniwala man sa kanila, alam nila, pagdating ng at the end of the day, sila rin ang kawawa. Baka hindi na magising kinabukasan. Kasi ganun ang kalakaran ng mga time na yun, ng mga oras na yun, ng panahon ni Duterte. Mga friendship, nakita nyo? Di ba? Yun na nga yung sinasabi, pinapatay niya yung mga addict, mga drug pushers na kakalat-kalat lang dyan sa kalye. Pero kahit isang drug lord, wala siyang napatay. Sino ba? Yung mga Chinese na nakukulong na pinapapatay niya kahit nakakulong na? Mga drug lord daw yun? Mga drug lord? Mga pipitsuging drug lord na sinasabing drug lord, di ba? Iisa lang yun sa mga kampon nila, pinagkakalat nila ng drugs eh. Para ikalat ang drugs, mabenta, magkapera sila. Tapos papatayin din nila. Tingnan yung ginagawa nila sa mga tao noon, nung panahon niya. Iniluluto nila sa sariling mantika nila. Pinagtatrabaho nila, pinagbebenta nila ng mga drugs, tapos papatayin nila. Kaya tamo ang kawalang hiyaan talaga ni Duterte. Napakawalang hiya talaga, wala talagang kaluluwa, walang konsensya. Sa lahat ng masama, siya ang pinakamasama. Kaya mga friendship, nararapat lang talaga sa kanya. Dapat nga binibitay siya eh. Dapat siniselya elektrika siya eh. Hindi lang dapat siya makulong ng ganyan sa ICC. Dapat sa Pilipinas, binibitay siya para makita ng taong bayan kung gaano ang kawalang hiya ang pinaggagawa niya noon. Para lahat sana ng mga pinatay niya magkaroon ng hustisya. Diba? Dahil nung panahon niya, wala talagang hustisya. Dahil siya ang hustisya eh. Siya ang batas. Kailangan lahat susunod sa kanya. Napakaraming pamilya ang nawala ng mga minamahal sa buhay. Naghahangad sila ng hustisya pero kahit isa walang nakakuha ng hustisya sa kanila. Paano makakakuha ng hustisya? Hawak nilang lahat ang batas, silang gumagawa ng batas, hawak nila ang batas. Kaya walang nangyayari sa mga tao, nakakaawa. Nakakaawa ang mga tao, mga friendship. Yan ang bang gusto ng mga produce, mga pro-Duterte. Yan ang mga gusto nila. Ganyan ang gagawin sa mga tao. O sa kanila, baliwala yun. Kasi nga, ang hangad nila magkapera eh. Kaya okay lang sa kanila kahit magkamatayan man. Baka kulang na nga lang kahit kamag-anak nila kapag pinatay sa harapan nila, babayaran lang sila, okay na sa kanila, di ba? Kasi mga mukhang pera sila. Mga friendship, naalala nyo ba nung panahong drug on war, nung si Duterte pa ang presidente? Nakakatakot. Grabe. Sobrang nakakatakot dito sa Pilipinas. Diba? Kasi nga, maglalakad ka lang ng medyo gabi na sa daan. Ano nangyayari? Baka hindi ka na magising kinabukasan. Makikita ka ng mga kamag-anak mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, nasa kalye, nakabulagta ka na dyan. Patay na. Diba ganyan ang mga nangyari doon sa mga naulila? Sa mga nawala ng anak, nawala ng mga kapatid, ng asawa, ng pamilya. Kasi nga ganun eh, dahil binibigyan niya ng mga reward. Kaya itong mga kapulisan, wala nang ginawa kundi ang pumatay ng pumatay. Paano? May reward, may bayad. Kaya ayun, sino nga naman ang aayaw sa pera, lalo pa yung mga kapulisan natin na nahihirapan din sa buhay, di ba? Yung pera, dumadaan sa kamay nila para umaagos na parang tubig, basta't may napatay sila. Kahit na hindi addict, kahit na hindi mga pusher, basta't nadaanan nila dyan at napatay nila, bilalagyan nila lang nila ng mga label na addict ako, pusher ako. Ayun. Wala na. Asa na ang kaso? Maghabol man yung mga kamag-anak, wala. Walang nangyayari. Diba?
Kasi nga, sila ang batas eh. Nung panahong yun, si Duterte ang batas. Pati yung mga kampon niya, yung nagpalaganap ng batas na yan. Kaya yung mga ibang nakaupo sa Senado, sa Congress, may magagawa ba sila? Lahat ng nag-uupos, pinakukulong ni Duterte. Ipinapapatay niya, kung hindi ipapatay, ipakukulong. Binabaliktad nila. Kahit may testigo na, nandiyan na, babaliktarin pa rin nila. O, diba? Tingnan nyo na lang si Matubato. Dahil sa konsensya na niya, nakonsensya na siya, at saka si Las Cañas, pero ano nangyari? Ipinapapatay sila. Mabuti na lang nakapagtago sila at merong nagawa nila ng paraan na makalabas ng bansa, di ba? May mga tumulong sa kanila. Kung walang tumulong sa kanila, wala na. Nasa na sila ngayon? Kasama na sila ng mga pusher at addict na pinagpapapatay ni Duterte during Duterte administration. Yan ba, mga friendship, ang gusto ninyong batas na hanggang ngayon tinatawag pa rin yung presidente, ang mamamatay tao, ang murderer? Tinatawag pa rin yung presidente, si presidente. Yan ang presidente ninyo kasi nga nakinabang kayo sa presidente ninyo. Kaya hanggang ngayon, kahit di na siya presidente, nasa dahig na siya pa rin ang presidente ninyo. O, di ba? Ganyan katindi ang nagawang kabaitan ni Duterte sa inyo. Kasi nakinabang kayo ng husto sa kanya. Lalong-lalo na sa pera, di ba? Kaya nga mahal na mahal niyo siya, ang presidente ninyo. Presidente ninyo mamamatay tao. Tapos ito pa, mga friendship ha. During COVID time, nakita niyo yung formalin yun? Pinagkaperahan pa nila. Samantalang nagkakamatay ng mga tao. Alam niyo bang meron pa akong kamag-anak nung mga time na yun, mga friendship, na in-injection na ng nagpapa-injection sila ng mga anti-COVID eh. Walang laman yung mga injection. Hindi sila gumagaling. Namamatay pa ang iba. Impis na gumaling, hindi. Kasi nga, nilalagyan raw nila ng tubig. Mga tubig na ang inilalagay siguro para lang makatipid ng gusto. Tapos kukunin nila ng mga ganong kamahal. Pero anong nangyayari? Sa bulsa nila napupunta. Kita na lang ninyo ang mga kawalang hiyaan nila. Na impis na tulungan nila mga taong bayan, hindi. Wala silang pakialam, sarili lang nilang iniligtas nila at iniisip nila. 'Di ba? Kumbaga sa nagbabagang sa isang sunog, sarili lang nilang ililigtas nila, wala silang pakialam sa iba. Basta sila, okay lang. Ganun sila ka gaganid. Ganid na sila sa kapangyarihan, ganid pa rin sila sa sa pera. Diba? Kung matatandaan lang natin, mga friendship, ano sabi ni Duterte? I hate drugs. Oh my God. Hate daw niya ang drugs. Kulang na lang sabihin niyang I hate drugs, but I love drug lords. Diba? Kasi nandiyan ang pera ko. Yan ang source ng pera ko. Tingnan niyo mga friendship si Las Cañas, diba? Nung una dinideny niya. Pero anong nangyari dahil sa konsensya niya, nakonsensya daw siya, kaya inamin na rin niya ang totoo. Na isa nga talaga siya sa Davao Death Squad. At magkakasama sila ni Matubato. Talagang ang katotohanan. At naniniwala ako mga friendship na meron talagang konsensya at may karma. Diba? Kasi tayo, mga taong, hindi naman tayo ganun kasasama eh. Basta hindi tayo ganun kasasama, nakukonsensya talaga tayo. Diba, mga friendship? Pero kung mga kapares ni Duterte, wala na mga konsensya yan. Hindi na yun makukonsensya. Kasi nga, dahil sa pera nila, gumagamit sila ng mga tao para yun ang paaaminin nila sa kasalanan nila. Pares na may gusto silang ipapatay.
Yung mga ginagamit nilang mga tao, yun ang gagamitin nila para patayin ng mga taong yun, tapos babayaran na lang nila. 'Di ba? Ngayon itong mga taong ito, hindi naman talaga silang totoong masasama. Mabubuti silang tao. Kaya nga yun nung hindi na nila matiis ang konsensya nila, nagsabi na sila ng totoo. Kasi minumulto na sila ng konsensya nila, hindi na nila kayang awatin ang konsensya nila. Siguro minumulto na sila ng mga napatay nila. Kaya ayun. Hindi na nila natiis ang sarili nila dahil ayaw na nila, ayaw na nilang gawin. Ang problema, pag hindi na nila ginawa yun, sila naman ang papatayin. Di ba mga friendship? Kaya nga, gumagawa sila ng paraan para makaligtas sila. At nang sa ganun, darating ang araw, mananaig ang katotohanan. Tingnan nyo ngayon. Ngayon, nangyayari na yan mga friendship. Nasaan na si Duterte ngayon? Nasa dahig na siya. O, diba? Pero yung mga kampon niya, ipinagtatanggol pa rin siya, pinaglalaban pa rin siya. Grabe talaga ang sistema sa Pilipinas. Lalong-lalo na nung panahon ni Duterte. Matindi talaga. Nakakakilabot, nakakatakot ang mga nangyayari. Mga friendship, ipagpasalamat na lang natin at itong si Edgar Matubato at si Las Cañas ay talagang gumawa ng paraan para makaalis sa pagiging Davao Death Squad nila. At yun nga, siguro tinulungan na rin talaga sila ni Lord na makatakas, makapunta sa ibang bansa para lumabas ang katotohanan at para tapusin na ang kasamaan ni Duterte. Di po ba? Para matapos ng ginagawa niya sa sambayan ng Pilipino. Siguro si Lord na rin talagang may gusto na mangyari ang lahat ng yan. Kaya si Las Cañas, si Asierto at si Edgar Matubato, sila ang daan. Sila ang daan para matapos ang lahat ng kasamaan ni Duterte sa Pilipinas. Nakita niyo mga friendship, di ba naghiring sila sa Senado nun? Naghiring sila sa Senado. Pero anong nangyari? Anong nangyari doon sa hearing na yon na ipinatawag nila si Las Cañas, si Matubato, kahit puro katotohanan na ang sinasabi ng mga yun pero wala pa rin naniniwala sa kanila. Di ba? Lalo na yung si Cayetano. Himudpwet kay Duterte yan eh. Hindi talaga maniniwala yan. Yang mga yan. Malay natin ba? Di ba? Baka sila rin binabayaran din. Isa rin pala sila sa nakikinabang ng mga grasya na napupunta kay Duterte. Di ba? Pati sila naaambunan. Baka hindi lang ambon. Bagyo. At saka ang isa pa dito mga friendship, no? Tignan nyo. Mayor pa lang si Duterte, ginagawa na niya yan sa Davao. Kaya nga sinasabi Davao is a safe place daw. Paano hindi magiging safe place ang Davao? Ang Lord nila ron is si Duterte. Lahat takot kay Duterte. Diba? Kasi ipapapatay niya Once na nag-upo sa kanya, ipapapatay niya, hindi na aabutan ng kinabukasan. Diba? Kaya yung nangyari doon sa Davao, nung siya pa ang mayor, nung naging presidente siya, gusto niyang gawin sa buong Pilipinas. Kaya nga ganun ang ginawa niya. Malakas talaga ang loob niya kasi nga may source of income siya Yung sa mga Chinese na pinapasok niya sa Pilipinas. Siguro doon siya talaga kumukuha ng ng mga pinambabayad niya. Hindi naman niya siguro yung sariling pera, 'di ba? Kung sariling pera niya yun, never nagagastos siya ng mga ganun. Ibabayad niya ng milyon-milyon sa mga tao para patayin kung sino gusto niyang ipapatay. No way. Kasi yung pera nga bumabaha sa kamay niya, dumadaan. Napakarami nagbibigay ng pera sa pamilya niya. Kaya baliwala sa kanila ang pera, kaya lahat nagagawa nila. Kaya sana lang mga friendship,
ipagdasal po natin. Ipagdasal po natin na sana nga ay makamit natin ang katarungan sa mga taong napatay nung panahon ng war on drugs. 'Di ba? Yun na lang ho sana ang sana mangyari at lumabas talaga ang katotohanan. Sana nga na andyan na siya sa dahig at hawak na siya ng ICC. Sana nga pagbayaran niya na tuloy-tuloy na makamit natin ang hustisya dito sa Pilipinas sa lahat ng mga naulila na wala ng mga minamahal sa buhay. Sana nga makamit na natin ang ang hustisyang hinahanap natin. Na inaasahan natin na ang justice sa ICC ay hindi kapares dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya kayong mga produce, wag niyong sisisihin ang ating kasalukuyang pangulo dahil wala man siyang ginagawang wala naman siyang pagkakamali diyan eh. Pagkakamali na ba yung isuko mo yung isang taong may kasalanan na pumatay ng libu-libong tao sa bansa natin? Kasalanan na ba yun? Para sa mga produce, kasalanan yun. Pero sa mga hindi produce, hindi yun kasalanan, yun ay justice. Diba? Yun ang katotohanan dapat nating tanggapin at ipagpasalamat natin. At least, bukas na bukas ang mata ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa mga ganyang bagay. Ano ba yung pinagmamalaki nila, yung mga sinasabi ni VP Sara? Mga pangakong napako. Oh, di ba? Nangako na napako. Mga ganon, ang friendship nila. Wala yun sa kung anong ginawa ng tatay niya. Hindi naman palibasa nangako eh. Ano bang maandami namang, napakarami namang mga kandidato dyan na nangangako, na napapako. Di ba? Wala namang nangyayari pag nakaupo na sila. Ano ba yun? Oh. Alam niyo mga friendship, ang pinakamagandang nagawa ng ating gobyerno sa ngayon ay ang pagpapahuli kay Duterte. Yan ang pinakamagandang nagawa talaga nila. Dapat isusulat natin yan sa kasaysayan, di ba? Sa kasaysayan ng Pilipinas. O, na ang dating presidenteng mamamatay tao ngayon nasa ICC. At least, na buong akala natin ang hustisya sa Pilipinas ay para lang sa mayayaman, sa may mga pera. Pero ngayon ano nangyari? Yung mga mahihirap kahit paano makakamit nila ang hustisya na hinahanap nila noon pa, na hindi na ibigay sa kanila, nawala. Grabe. Kaya alam nyo talaga, saludo talaga ako kay former Senator Trillanes. Dahil ipinaglaban niya ang katotohanan. Kahit kapalit ang buhay niya, pero ipinaglaban niya yun. Sana yung sa mga produce na yan, karmahin rin sana sila. Sana bumalik rin sa kanilang lahat yung mga pinaggagawa nila. Pares na nangyaring karma kay Duterte. Ayan. Diba? Sana nga sila rin. Karmahin rin sila. Nakakatulog pa kaya sila ng maayos sa gabi? Nakakakain pa kaya sila ng maayos? Mabuti na nga lang, nalulunok pa nila yung pagkain, Kasi yan nga raw yung mga tao wala na talagang konsensya. Kasi pati konsensya nila, nilunok na rin nila. Kaya wala na yun. Ganun na sila lahat Yung amo nila, ganun din. Kaya lahat sila, malamang ganun na silang lahat. Di ba mga friendship? Well, hindi na po tayo magtatagal mga friendship. Magbabalik na naman po ako sa susunod kong mga video. And sana po, eto pong mensahe ni Senator Trillanes ay nakatulong po talaga ng malaki. Para magbukas ang isipan ng mga nabibingi, natutulog at mga napipipi sa katotohanan. Sana nga po kahit konti lang, kahit konting-kunti lang maisip man lang po sana nila yung mga nangyari noong panahong yun, na hanggang ngayon pinagtatanggol pa rin nila yung si Duterte.
Diba? Kahit alam nilang mali na ang ginagawa, sana humabuksan na yung isipan nila. Kahit konti lang. Sana naman kahit papano maawa ho sila dun sa mga nawalan na ng mahal sa buhay at mga naulila nung panahon ng war on drugs. Pares nga nang sinabi ni former Senator Trillanes na wala hong drug on war. Wala hong war on drugs. Gawa-gawa lang ho yun talaga ni Duterte. Gawa-gawa lang ho ni FPRRD para lang mailihis lahat. Mailihis lang ho lahat at hindi makita yung mga ginagawa niyang kasalanan. Kaya yan na lang po ang hinihiling natin at pinagdarasal po natin kay Lord na sana nga po makamit na ng ating makababayang Pilipino ang katarungan. Yun na lang po ang ating ipagdasal. Kung tayo man po, magtitirik ho tayo ng magka-candlelight ho tayo dyan sa kalsada, yun na lang ang ipag-candlelight natin na sana makamit na natin ang katarungan. Huwag naman sanang magka-candlelight tayo para lang pabalikin si Duterte, pabalikin si Duterte sa Pilipinas. Pabalikin siya rito para ano? Grabe talaga, no? Mga prudos talaga matitindi. Ang gusto pa ng mga Duterte, buong mundo magrarally para kay Duterte. Ibang klase talaga sila. Diyan na lang natin makikita na talaga napakarami nilang pera, mga kababayan. Alright. Magbababay na naman po tayo. Sus! Goodbye. Adios mga friendship. Adios, mos buenos. Que tengas un buen día. Alright. And syempre, orebo bisames. Arabaradichi. Mga friendship. And sasamahan ninyo ako sa susunod kong video. And of course, dito pa rin sa mga mata ni Angelita. And don't forget, paki-likes na lang rin po aking video. Don't forget to subscribe, share, and paki-press na rin po ninyo ang bell button para updated kayo sa mga susunod kong mga video. Thank you so much and mag-iingat po kayong palagi, mga friendship. Bye!